yung approval ng NEDA at yung pag-release nitong 18.8 billion lang. Okay. So, pwede ho bang makita yung kanilang feasibility study o project plan para sa Papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na yun at matagal na naghihintay. alam naman nila nakakalkaling ko to. Sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of time na ito ho ay i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So dapat ngayon pa lamang dinadala nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabutin nila ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan hanggang sa mabaon na sa limot. Next time sana, Madam Sponsor, the President, dapat prepared ito, budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-Blue Ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigi. May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para may pakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. So now, we need a feasibility study that will show to us na kaya nilang tapusin yung project by 2028. Tama po. At ako mismo, interesado rin sa pagkahaba-haba ng panahon na may balog-balog sa ating budget. Ngunit walang nakikita sa Tarlac, talagang kinakailangan kalkalin ng maigi yan. Pinagsabihan ko na sila na dapat magdala ng maayos na kopya at updated yung pinakabago. Doon sa issue po ng right of way, ano na po nangyari? Ito lang ba yung sa kontraktor? Sa balog-balog? Kung gusto ba sa mga kontraktor? Yes. Tama? Actually, sa multiple projects ba diba kasi Unti-unti raw nababayaran yung right of way pero mabagal talaga yung daloy ng pag-aaproba at kulang rin ang pambayad nila sa mga may-ari ng lupa. Okay. Ang gusto ko lang pong marinig sa NIA, anong reason bakit naging mabagal yung pag-usad nitong project sa Balog-Balog? Dalawa lang option nila. A, incompetent sila, or B, may korupsyon. Ayon sa kanila, napakarami daw na may-ari na naghain ng kaso sa korte dun sa expropriation order. Kaya hanggang ngayon, nag-iintay sila dun sa iba. Yung iba naman, nabayaran na rin kahit unti-unti. Yun nga lang, talaga mabagal. Bukod sa Balog-Balog, there were other projects na yung mga contractor na sila na nga yung nagkulang para sa akin at hindi na kumpleto yung project, sila pa ngayon ang nagdidemanda laban sa NIA worth 100-something million. Bakit po nagkaganon? Meron pong 100 million liability fund na set aside para pambayad dito sa mga contractor na hindi na nga tinapos yung proyekto, sila pa ngayon ang nagdidemanda at sila pa ngayon mababayaran. Nasa record ng NIA na yung mga kontraktor, OR Sarmiento Construction, J.O. Legazpi at Brostan Construction, hindi na ina-awardan ng NIA ng anumang kontrata matapos i-terminate yung kanilang kontrata dahil hindi nga nagpe-perform. At ang sabi ng RO Interior Junior Construction, based sa records nila, all its contracts are in progress. And there's no public record of their having been blacklisted. Now, may we know the reason kung bakit po nagdemanda yung mga contractor samantalang sila naman po nagkulang dito dahil naging mabagal sila? If that is the reason na sinasabi ngayon ng NIA, bakit ni matapos tayong project, I'm sure siguro they will blame that on the contractors. So, ano po yung nilagay na dahilan o reason ng contractor sa pagdidemanda sa korte laban sa NIA?
As a result of the early and sudden termination of their contracts with NIA, the construction companies of Oreta and OTP did file charges and claims. Tama po yun. So ibig sabihin, tinerminate ng NIA, Tinerminate kasi tapos ayon sa kanila may utang pa ang NIA. Counterclaim. nagkautang pang NIA doon sa Correct, proyekto na hindi opo. ka matapos-tapos. So, Pero nanalo ba? Ayon sa NIA, nanalo naman daw sila at hindi sila magbabayad ng anumang utang o counterclaim. so ito 100 million na liability fund that was set aside para pambayad doon sa mga nagdemanda ng mga contractor, hindi na po ma-release, hindi na po maibabayad. Ang sabi, yung 100 million na sinisingil nila sa NIA, pinababayad daw sa kanila ng main contractor. I'm sorry, Madam Sponsor, Mr. President. Akala ko pa yung 100 million liability fund, yan po ay pinanalo na ng kontrakto sa korte, kaya ang korte na nag-utos na magbayad ang NIA doon sa mga nagdidemanda contractor. Apparently, the court has ordered them to pay 224 million. 224 million, tumaas pa ngayon. Yung Tangay. utos ng korte na ibabayad ng NIA sa mga contractors. Contractor ang magbabayad sa NIA ng 224 million ayon sa order ng korte. Di mas maganda kung ganon. So, sana. So kung ganon, wala na tayong marinig na yung NIA ay magbabayad ng malaking halaga, 100 million pesos sa mga contractor, bagkus yung mga contractor pa ngayon ang pinagbabayad ng korte ng 224 million. Yun ang report po sa NIA. Very good. Tama. Next slide is yung Bulo Small Reservoir. Pwede natin pakita yung video, yung slides. Yan. Bulo Small Reservoir. 35 hectares of farmlands ang dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. Dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990 million 37. So almost a billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Yes. Nakita ko na rin po yan kasi ako may-ari ng Doña Remedios Trinidad po. Lola ko po yun eh. Ganon. At ako lang yung remedyo sa mga apo. Pero totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay. Matagal ko na nakikita yan na nakatiwangwang. May rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. Okay. Sa bulo, yung sa maintenance. Noong 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Nakita niyo naman po, pinachipat-yan lang. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ayun, ang ginawa, pinachipat-yan lang ng semento. Yan ho bang halagang 50 million? Ayan po. Oh. Ang dinadahilan po, Pinagyan lang po ng semento. Semento bang tawag niyan o plaster? ang dinadahilan, nasira daw yung natapos na nung Typhoon Carding noong 2022. Ngayon, pilit nilang rin-repair, pero ngayon pa lang mag-uumpisa ang continuation of project. So who did Ay, the hindi, repair? tapos na Who did last the repair? year. Kasi, Teka, tapos na daw last year. teka muna. Madam Sponsor, Mr. President, yung pag-repair ng halos masisira na matutumba na poste, palitada lang ho ba ang katapat niyan? Kasi 50 million ang ginastos, ang binudget para ayusin yan. 50 million na ba yung halaga ng palitada na yan?
pinapangako nila na kung puntahan daw yung bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year at yung mga nasira nung panahon ng bagyo, naisaayos na raw. Pinuntahan po namin this year. November 7, pinuntahan po ng mga staff ko. We did. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi may edit. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Yung mga picture ipapakita sa atin ng NIA, wag niyo pong paniwalaan yan. Pwede ipa-photoshop nila yung mga pictures nila. Ayan po, oh. Yan po, ngayon po, November lamang po yan. Ito po sa kanan, ayan po. Kuha po ng tao ko yan noong November 7. Pero ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano napapatubigan na raw yung ibang bukid sa Hindi po. DRT. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Unang-una, nakita niyo naman po, parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc., etc. We just don't go there para pumorma. At pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So, sino po yung pinapunta nila? So, yung pinapunta nila at nagbigay sa kanilang picture at nagsabi okay na, dapat mabigyan ng sanction yon. Dapat madisiplina yon dahil doon nag-uumpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling kamag-anak na magnanakaw. So, sinungaling yung taong yun. So, kasama siguro sa mga ginagawang pagnanakaw dyan sa NAIA, talamak na nakawan sa NAIA. Ay, sa NIA, sorry. NIA. Ayon sa kanila, hindi naman daw tagaron, kundi inspection team galing sa central office at meron pating mga IA na sumasama. Okay, ito lamang po ilan sa mga interview ng mga tao ko. Ano po? Nung nagpunta kami last year, nakita namin na talagang sira-sira, nagtutuluan, halos parang babagsak na yung irrigation. Ngayon po, kumusta ba dito? Ganun pa rin ma'am, wala naman nagbago. Hindi naman pinakikinabangan yung irrigation. Abala pa sa dinaan ng mga lugar na hindi naman nila binayaran. Mga magulang ko lang nakausap nila noon, hindi naman nila alam na pwede palang bayaran yung mga nadaanang nasira. Pati nga mga pananim po namin doon nasira eh. Kailan po huling nagpunta yung NIA dito? Matagal na po. Tagaraw po nung ginawa nila kasi yun. So ito yung last year na pinuntahan namin. Ano po bang ginawa dyan? Sinementohan? Pinaltadahan uli nila para dumiretso ng konti. Ayun. Dito lang yan. Pagdating doon, pangkabuli yan. Kasi ang sinasabi ng NIA po nung last hearing, may budget sila for maintenance. So ito na po ba yung tinatawag nilang maintenance? Ay, yan na nga ho siguro. Pamahal pa naman ng pagkapahal yan. 3,000 isang poste raw. Pero issue pa ang naging dating sa amin yung irrigation na yan. O yan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak na naman. Ayan, yung sumabog uli. Ayan o. Ayan, mga kanya. Ay, tama ng tubig. Ayan po, tao ko mismo ang pumunta. So hindi po pwede ma-deny ng mga taga-NIA base lamang sa picture-picture ng mga tao nila. So ano po masasabi ng NIA tungkol dyan? Ang sabi po nila, meron silang mga bagong picture at nakapunta raw sila ng ilang buwan na nakaraan, tapos na po. At malamang last year, no nakaraang taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Pero nakaraang taon pa raw yun. Yes, Madam Sponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, bulok, hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-imbestiga, pumupunta po ako, nag-invest po ako para mapunta ng mga tao ko. That's how we work. That's how we do it.
Kaya hindi nyo po pwede kami pagsinungalingan. Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon at tulungan yung mga tao sa DRT. Teka muna, so diskumpiyado itong NIA sa tao ko, kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA.